Alam nyo, may mga bagay talaga sa buhay natin na hindi maipaliwanag. Ito ang kwento ng nanay ko. Tawagin na lang natin siya sa alias na Ani. Tungkol ito sa isang misteryosong lalaki na nagpapakita sa kanya noong 1995. Panahong nasa tiyan pa lang niya ako. Bago pa man ako panganak, may mga kakaiba nang nangyayari sa bahay namin. Isang hapon, itong si kuya ay katatapos lang maligo dahil may lakad sila ni ate sa bayan. Pagpunta ni kuya sa kwarto para magbihis, napahinto siya. Sa refleksyon kasi ng kurtina, kitang-kita niya may tao sa loob. Akala ni kuya, si ate lang yon na nag-aayos din. Naghintay muna siya sa labas. Pero dahil sa inip niya na makapag-ayos na rin at makapagbihis, binalikan niya ang kwarto at biglang hinawi ang kurtina. Doon siya kinabahan. Alam niyo ba kung ano nakita niya? Wala. Dahil walang tao sa loob. Wala namang ibang pwedeng pagtaguan doon. Pero biglang naglaho yung anino nakita niya. Lumipas ang ilang buwan. Tanghali noon. Buwan ng Hulyo. Sobrang tahimik ng bahay dahil nasa kapitbahay ang lahat ng mga nakakatandang kapatid ko. Si nanay lang ang mag-isa sa sala habang nagpapahinga. Bigla raw may lumabas na lalaki mula sa kwarto. Ang sabi ni nanay, matangkad daw ito at nakapurong puti ang damit. Naglalakad daw ito palapit sa kanya. Sa isip ng nanay ko, tinatanong niya ito kung sino ba talaga ito. Pero hindi sumasagot yung misteryosong lalaki. Dahan-dahan lamang daw itong papalapit sa nanay ko. At hinaplos ang tiyan niya. Yung tiyan kung nasaan ako. Pagkatapos nun, parang bula na lang bigla nawala ang lalaki. Ilang sandali lang, naramdaman na ni nanay na manganganak na siya. Saktong 12:00 ng tanghali nang lumabas ako. Ngayong 30 years old na ako. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kung sino yung lalaking yun. Kapag tinatanong ko si nanay kung ano ang itsura, ito lang ang mga sinasabi niya. Matangkad, nakaputi, pero ang mas nakakilabot doon, Wala siyang muka. may mga panahon na naikikwento ko yun sa ibang tao at iisa lang ang sinasabi nila. Baka nga raw anghel yun na nagbabantay sa akin. Pero ang mas palaisipan dito ay yung mga napansin ko habang lumalaki ako. Para bang may proteksyon ako na nakakatakot. Kasi kapag may mga taong gumagawa sa akin ng masama, ilang araw, oras, taon, o kahit na napakatagal ng panahon, nababalitaan ko na lang na may nangyayari sa kanila. Yung iba, biglang nagkakasakit ng maluba. Yung iba naman, nawawalan ng trabaho o iniiwan ng asawa. At ang pinakamalala, meron na sunugan pa ng bahay pagkatapos akong gawan ng mali.
Hindi ko alam kung yung lalaki nakaputi ba ang may gawa ng yun. Pero kung siya man yun, salamat. Dahil alam ko hanggang ngayon, hindi niya ako pinababayaan.